Bakit karamihan sa ating mga ulama ay panig sila na sa ika-27 na gabi ng mabiyayang buwan ng Ramadan, magaganap o sasapit ang Laylatul Qadr at ang mga nakakamangha at mga miracle na matatagpuan natin sa Suratul Qadr na ngayon pa lang natin maririnig o ngayon mo pa lang malalaman, insyaAllah. محمد كان علم كليبس Assalamualaikum. Ngayong araw ay March 15 na tayo at pang 26 na natin sa pag-aayuno sa mabiyayang buwan ng Ramadan. Alhamdulillah. At mamaya pagsapit ng Maghrib ay papasok na ang ika-27 na gabi ng mabiyayang buwan ng Ramadan na kung saan expected ng karamihan sa ating mga kamusliman na dito sasapit o dito magaganap ang Laylatul Qadr na inaasam-asam ng bawat isa sa atin. Ngayon, pansinin niyo ang Suratul Qadr. Ito ang mga nakakamangha na napapaloob sa Suratul Qadr. Unang nakakamangha sa Suratul Qadr, kung bibilangin niyo ang Suratul Qadr, ay binubuo ng 30 words. Mula sa Inna anzalnahu fi laylatil qadr hanggang sa pinakalas ng aya ng Suratul Qadr, binubuo yan ng 30 words. Nakakamangha. At ang dahilan dyan, kung ating iisipin, ang Ramadan ay binubuo ng 30 days. Masya Allah. Kung nakukumpleto natin ang Ramadan, ay binubuo ito ng 30 days. Kaya naman, kung papansinin nyo, ang dami ng words ng tinukoy dyan sa Suratul Qadr, ay binubuo ito ng 30 words. Kaya naman, ang buwan ng Ramadan ay 30 days din. Pangalawang nakakamangha sa loob ng Suratul Qadr, pansinin nyo ang Suratul Qadr. Kung bibilangin nyo ang dami ng letters o huruf o Arabic alphabets na napapaloob sa Suratul Qadr ay mula sa Inna anzalnahu fi laylatil qadr hanggang sa pinakadulo nito, kung iisa-isahin natin ang letters ng Suratul Qadr ay 114 letters ang total ng dami ng letters o Arabic alphabets o Arabic letters sa loob ng Suratul Qadr. So anong ibig sabihin ng 114 letters? Tingnan nyo, dahil ang banal na Quran ay naglalaman ng 114 surah. Masya Allah. Hindi ba't nakakamangha? Ikatlo na nakakamangha sa Suratul Qadr. Pansinin nyo na kada nagtatapos ang verse ng Suratul Qadr, Inna anzalnahu fi laylatil qadr. Ra, nagtatapos sa letter R sa English. Wama adraka ma laylatul qadr. Nandun na naman yung R, Laylatul Qadr. Laylatul Qadri khayrum min alfi shahr. Nandun na naman sa dulo yung R. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. Nandun na naman yung harful ra. Salamun hiya hatta matla'il fajr. At sa dulo o pinakalas ng verse ng Suratul Qadr ay pansinin nyo dahil harful ra ang katapusan ng mga aya nito. So, kung bibilangin natin ang harful ra sa huruful hijaiya, Arabic alphabets, which is alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, dal, dhal, ra. Pang-sampu, ang harful ra sa Arabic alphabets. Anong ibig sabihin nito? Ang context diyan ay Laylatul Qadr. Ang letter R ay laging nasa dulo ng words o aya, verse ng Suratul Qadr, which means ang Suratul Qadr o di kaya ang Laylatul Qadr ay magaganap o aabangan natin sa last 10 days sa biyayang buwan ng Ramadan. Masya Allah. Ikatlo na nakakamanghayan sa loob ng Suratul Qadr. Pang-apat na nakakamangha sa Suratul Qadr. Pansinin nyo na ang Suratul Qadr, nabanggit natin kanina, na binubuo ito ng 30 words. Ngunit kung papansinin nyo, bibilangin nyo ulit mula sa ika-isang word hanggang sa hiya, ang word na hiya
salamun hiya. Ang word na hiya, which means nangangahulugan na siya or eto, ay pang 27 na word diyan sa words ng Suratul Qadr. Which means itinuturo niya na ang context ng Suratul Qadr ay patungkol sa Laylatul Qadr at doon niya binanggit ang hiya sa pang 27 na word ng Suratul Qadr, which is nakakamangha dahil itinuturo nito na magaganap ang Laylatul Qadr sa mabiyayang buwan o ika-27 na gabi ng mabiyayang buwan ng Ramadan. Mashallah, nakakamangha. At kabilang pa sa pinaka-famous na palatandaan o kung kailan sasapit ang Laylatul Qadr, pansinin natin na ang Suratul Qadr, 3 beses lang dyan binanggit ang Laylatul Qadr. Inna anzalnahu fi Laylatil Qadr. Isang beses. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. Pangalawang beses. Laylatul Qadri khayrun min alfi shahr. Ikatlong beses na binanggit ang Laylatul Qadr sa banal na Quran, which is sa Suratul Qadr. At kung bibilangin naman natin ang dami ng letters ng Laylatul Qadr, ay binubuo ito ng 9 letters. So ang ating mga ulama, sabi nila, kung ita-times natin yung 3 beses na pagbanggit sa Laylatul Qadr at sa 9 letters na bumubuo sa Laylatul Qadr, 3 times 9 equals 27. Mashallah, nakakamangha, which is nangangahulugan na itinuturo nito na magaganap ang Laylatul Qadr sa ika-27 ng gabi ng mabiyayang buwan ng Ramadan. Mashallah. Kaya naman mga minamahal naming kapatid, pagsumikapan natin na mamaya pagpasok ng Maghrib, uli kaya bago tayo mag-iftar, manalangin tayo ng mga dua al-wasi' wa dua al-khalis. Mga panalangin na napakaraming panalangin, hindi lang para sa ating sarili, bagkus para din sa ating mga kapatid, sa ating mga anak, sa ating mga asawa, na mapabuti sila at lagi silang gabayan ng Allah subhanahu wa ta'ala. At ganun din itinuro sa atin ng Ramadan kung anong pakiramdam ng mga taong kapuspalad, kung anong pakiramdam ng magutom, kung anong pakiramdam ng mauhaw, at kung anong pakiramdam na walang asawa. Masya Allah. Nararamdaman natin sa mga kapatiran natin, tayong may mga asawa, na nararamdaman natin yung hirap na wala kang asawa. Kaya naman ipagdua din natin ang mga kapatid natin na mga single, mga sisters, mga brothers natin na walang asawa dahil alam natin yung feeling na wala tayong asawa, especially walang gigising sa atin sa buwan ng Ramadan. Napakasarap magkaroon ng asawa kapag sa buwan ng Ramadan. Kaya ipanalangin natin, isama natin sa mga dua natin, ang mga brothers natin, ang mga sisters natin, na nawa paglipas ng Ramadan na ito at bago pa man dumating, kung isasapit pa tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Ramadan 2027, ay nawa ay makapag-asawa na ang mga kapatid natin, mga sisters natin, mga brothers natin, na makapag-asawa na, Allahumma amin. Bago pa man dumating yung susunod na Ramadan 2027, Allahumma amin. Dahil yun ang kainaman ng pagdudua, yun ang tunay na dua al-khalis. Ang dua na ikhlas ay hindi lang yung dua mo para sa sarili mo, Ya Allah, patawarin mo ko. Ya Allah, ibigay mo sa akin yung ganito, biyayaan mo ko ng ganito. Hindi yan ang tunay na dua na ikhlas. Ang tunay na dua na ikhlas, dua al-khalis, ay yung kaya mong ipagdua, yung hindi mo kaano-ano, yung hindi mo kadugo. Bidhahril ghaib, na kung saan wala siyang kamalay-malay na ipinagdudua mo siya. Dahil ang kain naman nun, kapag ipinanalangin mo ang iyong kapatid na wala siyang kamalay-malay, anong sasabihin ng anghel? Kapag sinabi mo, Ya Allah, biyayaan mo siya ng maraming kayamanan, biyayaan mo siya ng ganito, Ya Allah, pag-asawahin mo siya, Ya Allah, anong sasabihin ng anghel na nagbabantay sa mga sinasabi natin? Sabi ng anghel na nagbabantay sa mga sinasabi natin, sabi niya, Amin walaka bimithli. Ya Allah, tanggapin mo ang dua ng taong ito at nawa ay ibigay mo rin para sa kanya ang kanyang panalangin sa kanyang kapatid. Mashallah, hindi ba't nakakamangha?
Kaya naman, mga kapwa ko alipin ng Allah, mga minamahal na kapatid, isama natin sa mga dua natin ang mga kapatiran natin na kahit hindi natin kadugo, kahit hindi natin kaano-ano, isama natin sila sa mga panalangin natin dahil kung anuman ang naging panalangin natin sa kanila, ay yun din insyaallah ang makakamit natin. Katulad nga ng sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, in ahsantum, ahsantum li anfusikum. Kapag kayo ay naging mapagbuti, naging mabuti, ay nagpakabuti kayo sa inyong sarili. Dahil makukuha mo rin yung kabutihan na ipinapanalangin mo sa kapatid mo, insyaallah. Wa in asatum falaha. Ngunit kayo naman, kapag kayo naman ay naging masama, ay mapapasama talaga kayo, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman, samantalahin natin, mamayang gabi, ang Laylatul Qadr, sa ika-27 na gabi ng Laylatul Qadr, samantalahin natin ng maraming panalangin sapagat katulad ng mga nauna nating video, nasabi natin na dito magaganap ang pagtatala ng panibagong tadhana ng bawat isa sa atin. Dito gugugulin ng Allah, iikutin ng Allah ang tadhana ng bawat isa sa atin. Renewal kumbaga ng tadhana ng bawat isa sa atin. Kaya panalangin natin sa Allah subhanahu wa ta'ala ang maraming panalangin, kabutihan para sa ating sarili, kabutihan para sa ating mga anak, para sa ating mga asawa, para sa ating mga magulang, para sa ating mga pamilya, at especially para sa ating mga kapatiran, kahit na hindi natin kadugo at hindi natin kaano-ano, upang sa ganun kung anuman ang matamasa nila, ay matamasa din natin, insyaallah subhanahu wa ta'ala. At lagi nating tandaan na sa gabi ng Laylatul Qadr, kung anuman ang maitala ng mga anghel na magiging kapalaran mo, ay hindi na ito mababago. Ngunit mayroong isa na maaring makapagpabago sa tadhana na iyon, which is ang pagdudua natin ng taus-puso para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Yan lang ang tanging nakakapagpabago. Ad-du'a'u tujlibul maqadir. Ang tanging nakakapagpabago lamang sa kapalaran ng bawat isa sa atin ay walang iba kundi ang mga dua ng bawat isa sa atin. Kaya damihan ng mga panalangin, magdua ng mga marami, at para sa kapatiran, at lalong-lalo na sa ating mga pamilya. Nawa ay may nakuha kayong kaalaman sa video natin na ito, at huwag kalimutan na i-share para naman malaman din ng mga kapatiran natin na hindi aware na mamayang gabi na ang Laylatul Qadr, insyaallah subhanahu wa ta'ala, para lahat tayo ay makakuha ng gantimpala sa pamamagitan lamang ng video na ito. Wa ila liqa. Shukran. Assalamu alaikum. محمد كان علم كليبس. محمد كان علم كليبس.